good day everyone. My name is John Esparago from BA Broadcasting 1B. So, ang itatakil ko for today ay it's all about geometric patterns, geometric shapes. Okay. So, hindi ko siya iisa-isahin like i-discuss yung kada shapes, basic shapes cause alam naman na natin yun. Like yung square, yung rectangle, circle, triangle. Ayan. So, alam naman na natin yung mga geometric shapes na yun. So, ang itatakil ko ngayon is application of geometric shapes, geometric designs. Ayan. So, pag sinabi natin kasing geometry rather, lahat ng nakikita natin sa buong mundo ay may geometry. Isipin natin yan. Ayan. If nakikita niyo yan, yung linya na yan, may geometry yan. May shape yan. Ayan. If makikita niyo yung ayan o, picture frame yan, rectangle yan, may shape yan. So, i-discuss ko kung ano yung application ng geometry sa atin. So, first, ang geometry ay nagagamit siya for our daily lives. For example, itong kapag kunwari gagamit tayo ng Google Map, meron doon na syempre may mga lines doon and may mga shapes doon na nagre-represent ng location. For example, yung circle na doon pinapakita kung nasan yung exact location mo, or di kaya yung circle na yun ay yung parang ipapakita na yun yung destination na pupuntahan mo. Pwede rin naman gamitin yung triangle para magsilbi as like, alam mo yun, yung nakaganyan, basta nakapababang triangle na yun yung tinuturo niya, or ito yung way na dapat mong, or ito yung destination na pupuntahan mo. So, parang, basically, pati yung mga linya na nakikita natin kapag ino-open natin yung maps, yun yung dapat na dadaanan ng, kapag gagamit tayo ng maps, ayan. So, parang meron, di ba sa geometry, merong sukat kada shapes. So, parang yung na yun, yung linya na yun, nagsiserve siya as like meters na may sukat siya in real life. Ayan. So, parang 'di ba kapag sinasabi kay ni Waze na 100 meters, turn right. Parang ganon. So, like, lahat ng linya na yon ay may sukat. Lahat ng linya na yon ay may lahat ng shapes na yon ay may sukat. Okay. So, next naman, ang geometric shapes ay ginagamit for designs. Excuse me. Example, yun po, tulad ng sa logo making, gumamit kami ng iba't ibang designs para mas mapaganda or mas ma-emphasize yung design, parang mabigyang buhay. Kasi, hindi mo magagawa ang isang design if walang shape, and hindi mo magagawa ang isang design kung walang shape. And hindi ka makakagawa ng isang design kung walang shape. Kasi isipin natin, yan, yung logo making. Sa logo making, madalas na nakikita natin ay yung circle. Circle yung nagiging base, diba? So, isipin mo, ano kayang itsura ng isang design if wala siyang base? Like, yung mismong color lang, walang lines, walang shapes. Paano niya ma-emphasize yung logo na ginawa mo? Paano niya mas mapapaayos yung logo na ginawa mo? Next, sa architectural designs. 'Di ba, sa ngayon, or like nowadays, ang mga designs ay more on like yung mga structures ay very modernized.
Like, kung makikita natin yung mga gawa ng ibang architectures, like, sobrang creative nila sa paggamit na yung geometric shapes. Like, alam mo yun, may nakita akong isang design na parang yung bintana niya ay, ano siya, um, rectangle siya, then nakaganon, like nakagilid. Like, ang creative, 'di ba? Like, nasa atin na yun kung paano natin siya gagamitin para mas maging creative, para mas mapaganda yung isang bagay. Ayan. So, parang dito pa lang, masasabi na natin na ang geometry is everywhere. Nasa kung saan-saan ka man. Tumingin ka lang sa gilid mo, may makikita ka ng shape. Humarap ka lang sa, ayan, sa phone ko, may nakikita na akong shape. Rectangle shape siya. Ayan, humarap lang ako sa drawer ko, nakikita ko ng iba't ibang shape. So, parang dun pa lang, alam naman na natin na ang geometry ay nag-exist all over the world. Ayan. Sa nature, 'di ba? Meron tayong nakikitang diamonds na circle, meron tayong nakikitang crystals na pa-triangle, na may pa-square shape, 'di ba? So parang lahat may shape. Lahat may geometry. Ano pa ba pwede? Pwede rin yung sa pagde-design ng gowns, ayan. So, sa pagde-design ng gowns, meron tayong mga designers na parang, alam mo yun, gusto nilang gawing abstract yung design nila. So, gumagamit sila ng random shapes para mas ma-define or mas mapaganda yung design ng gown or ng kasuotan na gagawin nila. Meron nga ako nakitang box type na top na damit. Alam mo yun, yung parang pa-box na gano'n. Yan. So, parang dun pa lang, it's so creative, 'di ba? Kasi, lahat na i-apply nila para mas mapaganda yung isang design. Lahat ng shapes. I mean, yung geometry, na i-apply nila kung saan-saan. Even sa pagde-design ng mga like cortina, ganyan, yung mga, alam mo yung mga random shapes. Even sa artwork, sa abstract na artwork. Tulad nung pinagawa sa amin ni Ma'am Kabigan. Hi, Ma'am Kabigan. You know, I love you so much. Yes! Ayan, yung pinagawa ni Ma'am Kabigan na artwork, if I'm not mistaken, midterms yon. And yung artwork na yon ay ang task namin doon ay parang gumawa kami ng 6 lines ata or 8 boxes or 6 boxes na lalagyan ng abstract gamit ng random shapes. So, ayun, parang alam mo yun, with the use of shapes, mas na-emphasize niyo yung drawing mo. 'Di ba? Even sa pagdodrawing ng like faces, kailangan mo muna gumamit ng basic shape like circle bago mo magawa yung pinaka mukha, 'di ba? So parang yun nga, in conclusion, everything that exists around the world or sa earth, in buong universe ay may shape, ay part ng geometry. So yun lang po, maraming salamat. I am John Esparago from BA Broadcasting 1B. Bye. Thank you for watching.